And may binili nga tayong stock na karang araw lang. And for this video guys, tatanungin ko kayo kung mamumukaan nyo ba sa mga to, kung saan dito yung crossbreed between duck and Muscovy duck. Ito ba? Ayan ba? Nakikita nyo na po ba dyan kung saan dyan ang crossbreed between po sa Muscovy duck and Peking duck or Muscovy duck and Mallard duck. Ito nga po yung binili ko na karat mga bend. Nung pagkakabili ko, although yung second time ko nakatransaction yun. So sister na taga Hermosa, and ito nakaraan bumili ako ulit sa kanya ng stocks. At sa totoo lang maraming lalaki dyan, which is aware naman ako na marami dyan is mga barako. Pero binili ko na rin kasi kung titignan, isa siya sa may pinakamagagandang stocks or palaki ng inayin, si Sir Matt Brody. So taga dito siya sa amin sa Bataan. So ayun, minessage ko siya kasi one time may nakita nga akong nagbebenta siya ng Muscovy duck, which is mga nasa 3-month-old na siguro yun. Which is, ayun, malalaki na sila, ipapakita ko sa inyo. Ito yung unang nabili ko po sa kanya. Kaya bumili ako ulit sa kanya kahit alam ko mga, ayun, 3 barako na yan. Pakita ko na yung mga stock. Ito mga kabeno. Yan. Hindi namin pinutulan ng pakpak pero malalaki na po yun sila. Take closer. Yeah. Closer look. Ayun nga mukhang, ayun, ito kakaiba din yung paa niyan, siya kakulay. Pero siya kasi Muscovy talagang lumaki. Ayun din, hintay kong lumaki. And then, yung ibang kasama nandito. Hala, ang cute na pala ng kulungan natin. Update na rin natin kayo sa may, update ko na kayo sa improvement ng lugar na to. So, ito na yung pinakakulungan. Nakita nyo ba? Nakakabayang klarong-klaro. Ayan. Then, ito yung kapatid nun. Wala na pong pakpakin na mahaba. Ito, ayan. Ang init po kasi yan. Wala na pong yan, pakpak, naka-clip na po yung pinaka-wings niyan, tsaka ayun. Ayan. Ayun, tsaka yung brown na yun. Mukha na sila maganda mga kabiyahin kasi alam nyo ba may sekreto sa tamang pagkiklip ng pakpak na mga inahin nyo para hindi na sila maging liparin. Hindi ko na kasi napigilan yung sarili ko kasi sabi ko, nag-aalala ko kasi nga sabi ng bayaw ko tsaka ng papa ng bayaw ko is talagang lumilipad naman sila. One time nakita ko pa nga ang layo nung kayang liparin ng mga to. Kasi isa ngayon sa pinaka-common na yun sa mga Muscovy duck mga ka-behind. Pag sa edad nila na ganyan, mga let's say mga 4 months old or 5 months old, yung tipong develop na yung pinaka-bagwis nila. Polydeveloped na and polygrown na ba? Polygrown na yung kanilang mga pakpak at bagwis ay talaga sila lumipad. Medyo mataas, malayo at sobrang lakas. Ganon yung doon. Yung explanation. Oh, nakita niyo ba yung pakpak niya? Yan lang. Oh, nakaklip na yan mga kabiyahin. Maganda ang pagkakaklip ngayon. May isa ako natutunan sa pagkiklip ng ayun, wala na sila, hindi nyo na makita ng pakpak ng BB para magmukha sila maganda. Pa rin, ganun. Hindi sila halatang pinatulan ng pakpak. Pero pag mumuka na yung pakpak nila yun, makikita ang putol talaga. So, ayan mga kabiyahin. Nakita nyo ba yan? Yan, tinaniman na namin ng mga halaman. May mga tumubo na. Yung fish pan nila, kaya ganyan po kulay niya, nag-swimming pong bibi dyan yung mga barako nga sa labas. Malalaki na sila after 1 month. Kasi binili ko to nung April 28 ko yata binili sa kanila ito mga kabiyahin, or April 28 ko binili dun sa kay Sir Matt Brody. Lalagay ko na yung niya dito. Kung taga dito kay sa Bataan, message na lang siya. Kaso wala pa yata siyang binibenta ngayon kasi nabili ko na. So ito nga yun yung 3 barako. Kaya alam niyo naman tayo, lagi tayong futuristic kung mag-isip kunwari. Inisip ko okay lang bumili ng maraming barako. Kasi in the future, pwede mong pagpilian. Tapos, yung mga ayaw mo naman, at yung mga hindi ganun kasipag mga asawa, or hindi ganun ka-active as breeder, pwede mong ibenta, or pwede mong ipamalit. And, bumili na nga ako ito ng mga kabiyahin. Papakita ko sa inyo yung binili ko.
Ng, bali 11 talaga to. 11 piraso po talaga dapat to. Ay, ito pala. Salamat pala dun sa pinsan ko sa kulungan na to. Kasi binigay niya. Although itatapon niya to eh. Sakto naman nung nagagawa siya ng bagong kulungan, yung pinsan ko. Gawa siya, saktong dumating ako. Tapos sabi ko, aanin yung ganito lumang kulungan. Luma na talaga to. Para sa pinsan ko kasi ayan no. Pero okay pa siya. Nakabiyan ayun no. Nakita nyo ba? Sabi ko ay sakto magagamit ko para sa mga bibi, sa mga manok. And saan pa ba? Yun, bibit manok. Tulad dito may manok na 45 days. Kana, yan. Malalaki yung iba. Yan. Kaso iba may sipon. Tapos, the rest, pag may mga native time puppies, dyan natin ilalagay. Nakakatawa, diba, yung improvement ngayon sa lugar na pag-alagaan kasi medyo malawak mga ka-behind. Ayan o. Hindi makita nyo man. Malawak. Ayan yung kulungan ng bibi na binawa namin ng bayaw ko nakaraan na parang siya na lang din talaga gumawa niyan. Kasi effort niya na yan halos. Tagahawak lang ako ng poste. Ayan. And may susunod pa na plano kami dito eh. Yung sa net naman. Pero malinis mga kabiyan kung gagawa nga naman kayo ng kulungan ng bibi. Piliin nyo na po yung pader or yero. Kasi malinis talaga tsaka matibay. Alam nyo po yung yero matagal pa yung buhay niyan. Kahit na mukhang sira-sira na yan. Ayun, matagal pa po yung itatagal niyan. And ito na nga. Dito na balik na tayo sa topic mga kabiyan. Kasi 11 talaga to yung mga Muscovy duck na to. Na binili ko. And pinakita na sa akin, tapos nakita ko, sabi ko, kamukha to ni Wanda. Manalan nyo po si Wanda dati yung parang magagandang palahi ng bibi. Ay, gaya itsura nyo. Yan. Or di kaya ganito. Medyo mag-gray na ma-brown na maputi. Ganon. Tatlo yung kulay niya ata. Tapos ayun, 11 talaga yan. Yung benta sa akin is mura lang. Parang sa 11 peraso, 1,000. Eh, ayun. Ito yung sa gabi. Sa Santol. Sa Santol. So, ito yung kay tatay. Sige, sige. Yung nagiging. Oo. Buwas na siya. Sige, sige. Kayo na balang mag-usap. And ay mga kabiyan, 11 talaga yan. Balik na sa topic, may commercial. 11 talaga stock ko na to. Patayin ko para makita niyo. 11 talaga yun sila mga kabiyan. Tapos, nung mga ilang pangalawang araw ng transaction namin yata, sinabi ni sir na 10 na lang kasing isa is crossbreed pala siya or pure na siya na Peking duck kasi nga may alaga din yun si Sir Matt Brody na Peking duck tsaka Mallard duck. So na asawahan ganun. Nagkanda crossbreed na. So sabi niya kung okay na to sa akin, sama ko na lang daw yung Mallard duck ay yung Mallard duck, yung Peking duck na pure. Which is ganun pa rin yung presyo. Ang kay 11 piraso. Kaya naging 11 mga kabiyan. May isang maliit dyan. Ayun o. Mas maliit siya. Ayun o. Hindi ko na. Ayun yun. Nakita niyo ba maliit talaga siya. Ayun o. Yun. So kaya ayun. Parang yung isa is parang naging pre na lang. Ganun. Eh iniwan nga yung Mallard duck na isa. So naging 10 na lang. Tapos nung pagdating dito, kinaumagahan kasi gabi ko po kinuha to tapos binasa ko na rin ng tubig pagkakuha ko kasi mainit. So sabay pagdating dito, pagkuha ko sila sa sako, sinako lang kasi namin, pinaliguan ko na talaga sila ng malabig na tubig, ganon. Pagkatapos after nun, pagkating ko ng umaga, chinek ko ulit, sabi ko tingnan ko ulit kasi parang nagdadalawang isip nga ako kung pure talaga na Muscovy duck. And ayun nga mga kabayan, naobserbahan ko na ito iba yung sound na ginagawa niya, tapos yung karakteristik niya is masyado siyang mabilis kumilos, mabilis din siyang kumain. Ayun nga, mabilis siyang kumilos, mabilis kumain, ang lakas niyang kumain, ang laki ng butchi niya, tapos yung sound na ginagawa niya is very kaiba or unusual or hindi kaparehas ng ginagawa nitong mga ibang Muscovy duck. Ito kasi mga to, sila talaga naturally is hindi sila maingay. Pero ayun, nakita nyo yun, yung dalawang yan. Crossbreed siya, kung di ako nagkakamali. Crossbreed na siya ng Peking duck and Muscovy duck or either Muscovy duck and Mallard duck. Ganun siya yung crossbreed niya.
Papatuyuin ko para makikita nyo ng klaro kung bakit naging Muscovy duck to siya. Maingay talaga siya, as in ayan o, yan. Yan, ito yung sound. Meron kasi dito yung basta maingay to, lagi siyang maingay. Tsaka kita nyo butche. Ayan. Oh. Kitang-kita nyo na ngayon. Yung katawan niya is pahaba. Tingnan ito mga to. Pahalapad yung katawan ng mga Muscovy duck. Sa kanya, pahaba na pabilog. Etong mga Muscovy duck, mahaba pero malapad. Tsaka hindi ganyan. Yung butchit niya rin, nakitang-kita nyo yung butchit niya, oh. Busog na busog, akala mo talaga itik or yung Peking duck, malaking butchit niya. Doon pala na-obserbahan ko, ay hindi, kakaiba na to. Kakaiba yung kilos neto, yung itsura neto. Sa Muscovy duck, akala mo talaga mga kabayan is Muscovy duck siya kasi nga, you know, yan. May itim na ulo, may itim ang likod. Ito pa isa. Ayan, oh. Ito pa yung isa. Tsaka maingay talaga sila mga kabayan. Mahilig sila maggawa ng sound. Yung mga Muscovy kasi hindi ba kilala natin na hindi maingay. Ito, ganun din to. Cross din po ito. Ng either Muscovy and Peking duck or Muscovy and Mallard duck. So ngayon, meron tayong dalawang crossbreed. Sabi ko alagaan ko na lang, pero in-inform ko talaga si sir na ayun nga, sa tingin ko talaga is may crossbreed na nasama. So, ang plano ko dito, palakihin ko na lang. And, since kitang-kita ko naman na barako to, for the katay agad. Naisip ko na lang na in the future katay na lang talaga siya. Or itong dalawa, di ko alam kung babae yung isa. Pag inahin to, papaitlogin ko na lang kasi alam nyo po, malalaki din yung itlog ng Mallard duck. Lalo na po yung Peking duck, malalaki. So, ayun. Hintayin ko na lang, palakihin ko ng konti. And, yun na lang. Either kakatayin or papalakihin. Kasi mga kabayan, ayoko talaga ng Mallard duck. And ayoko rin ng Peking duck. Kasi magastos sa pagkain para sa akin. Magastos sa pagkain at the same time, hindi pa naman siya ganun ka valuable. Hindi pa ako mahilig, hindi ko pa kayang i-market yung Peking duck tsaka Mallard duck. Pagdating din naman sa itlog, hindi ko pa kayang i-market. So, parang hindi pa ako para doon sa idea na mag-alaga ako ng Peking duck or ng Mallard duck for meat or for egg purposes. So, doon muna tayo sa Muscovy duck na lang. So, as of now, makikita nyo naman dito, etong mga to, kung lalaki to, meron tayo makakakuha tayo dito ng ilang barako to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na barako. Tapos ang possible na babae nasa 2, 3. Kung ito babae nga to, ito babae nga ito yung malit na to, babae nga ito. Kung crossbreed naman siya, so hindi pa siya considered na pwedeng gawing inahin. So, ang dami natin barako mga kabayan kasi naisip ko talaga, okay lang mag-stock ng barako kasi si Sir talaga, si Sir Matt Brody, for me, certified siya as magaling din siya or quality din yung mga produce niya. Base na rin sa unang nabili ko compare sa mga ibang nabili ko. Ganon. So, may una ako nabili sa kanya, may binili ako sa iba. Kung ikukumpara ko, masasabi ko talagang quality yung mga palaki ni Sir Matt Brody. Kaya, bumili ako sa kanya. Parang sabi ko, pares kami ng neto, ng sipag sa pag-alaga ng bibi. Parang may puso, hindi lang para makapagbenta, kundi yung alam mong inalagaan din ng maayos at talagang gusto rin yung pag-alaga ng bibi. Kaya, yun, sabi ko, pag sa kanya ako kumuha ng mga future breeder, hindi ako magsisisi na bumiyahe pa ako, pumunta pa ako sa lugar nila para lang mag-avail ng Muscovy duck sa kanya. And as of now, ito pala is, gusto nyo malaman yung kulay, ito brown to. Ayun nga is abuhin na parang brown, na parang puti. May gray din tayo dito, which is ayun. Ayun. Ito siya. Yan, gray po yan, yung isa na yan. Gray talaga na may puti.
The rest is ito nga brown to. The rest then ito putit itim. Ganun lang mga kulay nila. Kaya lang mga kabayan, thank you sa panonood nyo. May mga katanungan po ba kayo? Leave na lang ng comment at sasagutin ko. May mga gagawin pa naman akong topic base sa tanong din ng mga kapwa natin nag-alaga ng bibi sa mga susunod na video po. And may naliligo po pala. Kahit maraming tubig natin, narinig ko ayun. Ay umangat na. Ayan o. Oh, ay clip. Nakita nyo ba nakaklip yung pakpak? Oh, ayan nakaklip po. Yan oh. Pero maganda pong tingnan mo kang siyang kompleto yung pakpak niya pag tingnan mo pong malapitan. Nilagyan ko na rin behind PH. Tinatakan. Ang ganda diba? Ay nako, ang ganda ng swimming pool natin. Parang gusto pa nga namin sementoin yung pinakaibaba niya kasi lupa pa rin oh. Natutuyo talaga siya naturally.